Ang bangkero. Isang panahon, si Srimati Radharani at ang kanyang mga kaibigang gopis ay nagpunta sa tabing lawa ng Manasi Ganga. Gusto nila na sumakay ng bangka para makarating sa kabilang panig. Ang mga gopis ay may dala-dala na banga na puno ng yogurt at iba pang mga lutong galing sa gatas. Sa kasamaang palad, iisa lamang ang naroroon na bangka. At ito ay luma pa. At ang bangkero ay isang batang lalaki na may malaki at pulang balabal sa kanyang ulo. Pero sa loob noon ay may peacock feather sa kanyang ulo. Pumayag siya na magsagwan para sa mga gopis at ilagay sila, dalhin sila sa kabilang pangpang. At sila ay nagkasundo sa magiging kabayaran. Ang magiging bayad ng mga gopis ay ang matatamis at ang mantikilya. Ang lalaki ay nagsagwan, pero maya-maya pa ay tumigil sa kalagitnaan ng lawa. Nagtanong si Srimati Radharani at ang kanyang mga kaibigang gopis kung bakit siya huminto. Ang sagot naman ng batang ito, siya ay napapagod at nagugutom. Hindi na niya kakayanin pang magsagwan kung hindi siya makakakain. Nagkaroon ng galit ang mga gopis at ayaw nilang sumunod. Pero nang nakita nila na hindi man lamang gumagalaw ang batang ito, ay pumayag na rin sila na magbigay ng matatamis at mga gata sa kanya. At kinain niyang lahat ang mga ito. Ang sabi pa ng bata ay, "Iidlip muna ako. Pwede bang masahihin niyo ang aking mga kamay at ang aking mga binti?" Sinabi ng mga babae na kung hindi kang magsasagwan ngayon din, ay itatapon ka namin diyan sa may tubig. Kaya ang batang lalaki ay nagsimula ulit na magsagwan. Pero tumigil na naman siya. At tinanong ng mga gopis, "Oh, bakit ka tumigil na muli?" Tinuro ng lalaki ang sahig ng bangka. At sinabi niya sa mga gopis, ang matandang bangka ay nagkakaroon ng mga tubig at nagsisimula itong lumubog dahil sa bigat na kanyang dinadala. Sabi ng lalaki, kailangan nilang itapon ang mabibigat banga. Kung hindi, ang bangka ay siguradong lulubog. Nagulantang sila sa sinabi ng lalaki. At dali-dali ay tinapon ng mga gopis ang kanilang mga banga ng yogurt at mantikilya sa tubig. At sinabi naman ng bangkero na mabigat pa rin ang bangka, na kailangan nilang itapon ang kanilang mga alahas sa tubig. Kahit nag-aatubili ang mga gopis, ay tinanggal nila ang magagandang palamuti sa kanilang mga katawan at tinapon ito sa tubig. Ang sagot naman ng boatman o ng bangkero, mabigat pa rin ang bangka. Kailangan nilang tanggalin ang kanilang mga damit at itapon ito sa tubig. Galit na ang mga gopis sa minungkahi ng bangkero.
At sinabi nila, ikaw ang itatapon namin sa tubig. At siguradong wala na tayong problema sa kabigatan ng bangka, sabi niya. Kanya ang bangkero naman ay nagsimula na namang magsagwan. Pero hindi pa siya nakakalayo, ay may dumating na bagyo at parang lalamunin ng mga alon ang bangka. Napakaitim ng kalangitan at nagkaroon ng napakalakas na hangin. Si Radharani at ang mga gopis ay natakot at baka sila ay malunod. Para mabawasan ang kanilang katakutan, ay nagtinginan sila. Pero, ang bangkero naman ay lalong pinagalaw-galaw ang bangka. Na parang tinitignan kung ito nga bang bangka ay matibay. Lalo namang natakot si Radharani. At baka siya ay matulog sa bangka. Kanya siya ay napatalon. At niyakap niya ang bangkero para sa kanyang kaligtasan. Napagtanto niya na ang bangkero pala ay ang kanyang minamahal na si Krishna na naka-disguise lamang. Maya-maya pa, ang mga kaulapan sa kalangitan ay nagliwanag na at ang hangin ay humupa na. Ang mga alon ay naging kalmante at ang buwan ay biglang dumungaw sa kalangitan. Nang lahat ng gopis ay nakita si Radharani na niyayakap ang bangkero, ay pinagtatanong nila si bangkero at tinanggal ang balabal sa kanyang ulunan. Pati ang mga gopis ay napagtanto na ang bangkero pala ay walang iba kundi ang transcendental na mapagbirong tao na si Krishna. Dinala ni Krishna ang lahat ng mga gopis at si Radharani sa mga iba-iba pang mga isla sa Manasi, Gangi.